Mga kababayan, paki-comment, sino po ang may-ari ng Bingo Plus? Nagtatanong lang po. Meron ba kayo any idea kung sino ang may-ari ng Bingo Plus? Mga kababayan. Paki-comment nga mga kababayan. Sino ang may-ari ng Bingo Plus? Pagcor ba? Wait lang. I-google natin. Mga kababayan, who is the owner of Bingo Plus Philippines? According to en.wikipedia.org, Bingo Plus is an online bingo platform in the Philippines, owned by DigiPlus Interactive. Owned by DigiPlus Interactive, is accredited by the Philippine Amusement and Giving Corporation. So, Pagcor. Nako, mga kababayan. Ito na, mga kababayan. Pagcor pala. Pero, sino ang may-ari ng Casino Plus? Casino Plus is a Sigma Award-winning online casino operator based in the Philippines, offering a diverse range of games including the Evan Ispetma, Executive Officer of Casino Plus. Mga kababayan, meron kasing balita ngayon, mga kababayan, hindi ko sure ha kung si Binetes or Pagcor or si Evan, no? Hindi ko alam kung sino. Pero mga kababayan, isa pong babae, ito paalala ko po sa inyo ha, ulitin ko po, hindi ko po sinisiraan itong larong ito ng Pagcor. Ngunit, paalala lang po, mismong si Willie Revilla may bilyon na ang tinalo sa sugal. Wala pong nananalo sa sugal. Mas malaki ang tsansang talo kaysa sa panalo. Pero mga kababayan, meron pong isang netizen na nanalo ng 397 million. Mga kababayan, pero hindi po ibinigay sa kanya yung naturang panalo niya dito sa, correct me if I'm wrong, isang online games. Nako, paalala ito ha mga kababayan, wag po kayong tumaya kung ayaw nyong mabudol at maubos ang pera ninyo. Ito po mga kababayan na, wait lang. Isang babae nanalo pero hindi ibinigay sa kanya yung panalo niyang 397 million. Nako po, kawawa naman si ate. Nanalo, pera na sana, naging bato pa. Oo, ito mga kababayan ha, hanapin ko lang. Nakalimutan ko. Saan ko ba yun na-save? Kawawa naman po mga kababayan itong si ate. Kasi bakit? Nanalo siya ng 397 million. Pero mga kababayan, hindi daw ibinigay sa kanya ng Pagcor. Ito ha. Ano nyo mga kababayan kung napanood nyo na ito? Ito po. Ito. Nanalo ng 397 million. Hindi binigay. Naku po, mga kababayan. Ito po, pakinggan niyo. Ang tinataya ko, 100. 3 taon nang naglalaro ng online casino games o mas kilala sa tawag na scatter, ang 47 anyos na si Rosita. Minsan panalo, pero mas madalas ang talo. Kaya't laking tuwa niya raw nang sa isang pindot noong March 7, 2025, bawing-bawi, siya'y pumaldo. Nakuha niya di umano kasi sa tinatawag na lucky spin ng isang online casino app ang ultimate win na tumataginting na higit 397 million pesos. So excited na para akong, alam mo yung natulala na hindi ako makapaniwala. So sabi ko, thank you Lord ka. Nag-thank you ako. Tapos, syempre sa excite ko, in-screenshots ko kaagad. Syempre, Ilang oras niya raw hinintay na makuha sa app ang kanyang panalo. Ang problema, hindi ito dumating. yun, hindi lumabas yung pop-up notifications na I won 397 million. So sabi ko, diba? bakit ka? So,
ang tagal kong nag-antay, siguro mga 20 minutes or more na nag-antay ako ng lalabas. Sabi ko, ay, baka kaya kinukumpute pa ako ganon. So, actually, unfortunately, wala talagang lumabas. That night, tumawag ako sa, sa customer service. Nag-chat ako, bakit ganito? Wala akong na-receive yung explanation naman ng agent is, ma'am, siguro you need to refresh your mga ganong mga paliwanag na hindi ko maintindihan. Bakit i-refresh? Nag-spin nga ako. Tapos Ma'am Casey wala Rojas, akong- silo po. Dito na siya nagpasyang dumulog sa customer service ng online casino app. Agosto, dumulog na siya sa tanggapan ng PAGCOR na siyang namamahala sa licensing at regulation ng mga internet gaming. Dito nakaharap niya ang mga kawani ng online gaming app. Chat kami ng mga unang-una affidavit na nanalo ako. Tapos nung after that, nag-reply ang Bingo Plus na hindi daw ako nanalo. Yun. Bingo Plus pala mga kababayan. Nag-reply daw sa kanya na hindi siya nanalo. Pero, ito ang masakit. Para daw matahimik siya, inuperan siya ng 1 million. Ang sabi sa kanya ng PAGCOR, nag-system breach lang daw. Nagka-error lang daw sa system, kaya nakuha niya ang jackpot. At ang sabi ng PAGCOR, hindi daw siya ang nanalo, pero inoperan siya ng 1 million para manahimik. Tapos mga kababayan, hindi siya pumayag sa 1 million kasi 300 million yung magpo 397 million. So kukunin mo lang 10% doon or 12%, meron ka pa ring 300 million. So ngayon mga kababayan, inopera na naman daw siya ulit 5 million. So ibig sabihin, nanalo siya. Bakit siya uopera ng 1 million at 5 million kung hindi siya nananalo? So ibig sabihin mga kababayan, budol, scam talaga ito. Ito bilang awareness to sa mga manunood. After that, nag-reply ang Bingo Plus na hindi daw ako nanalo. Yun, palitan kami ng Bingo Plus. Tapos, nagpa-set ng appointment si Attorney Danen sa PAGCOR na kung pwede is pumunta kami sa office. So, nagpa-unlock naman ang PAGCOR. Pumayag sila. That was June 5. I think June 5. Nakipag-meeting kami sa kanila. Kwento niya, nakatanggap di umano ang kanyang abogado ng tawag, kung saan inaalok siya ng mas mababang halaga. Ang kanyang tugon, kanyang ipinaabot sa pamamagitan ng email. Bingo Plus offered me 1M June 17. That was June 17. Oh. Sabi ng attorney, kung gusto mo mag-decide ka na ngayon kasi may dala silang 1 million Cash. good as cash or within 24 hours i-send namin sa bank account mo. Sabi nila sa akin. Tapos sabi ko, ayoko kako. Kasi para sa akin, hindi naman, para sa akin lang, hindi makatarungan yung ganun offer. Kasi, paano ko ba masasabi na alangan po na tatahimik na lang ako sa 1M. So, diba? after that, later on, August, na tinaas nila ng 5M yung offer ng Bingo Plus. 5M sa akin na. lang is winner talaga ako. Parang hindi kasi nadadaan yan sa offer eh. Pag nanalo ka talaga. Diba? November 24, natanggap niya ang desisyon ng PAGCOR kung saan nakasaad na hindi siya tunay na nanalo dahil di umano sa ilang technical na dahilan. Ayan na. Hiling niya ngayon, pag-aralang muli ng PAGCOR ang kanyang pagkapanalo. Maging in good faith naman na sila kasi Diba? Sasabihin siya ngayon na hindi siya nanalo. Pero bakit siya uopera ng 1 million? Tapos nung hindi siya pumayag sa offer ng 1 million, inoperan siya ng 5 million. Tapos i-declare ng PAGCOR, hindi siya nanalo. 'Di ba? So, sa madaling salita mga kababayan, hindi daw siya ang nananalo nung una. Pangalawa,
nag-offer ng 1 million. Hindi niya tinanggap. Pagkasunod buwan, inoperan siya 5 million. Ngayon, hindi na naman siya pumayag. Dineclared ng PAGCOR na hindi siya nananalo dahil may technical lang. Ano yun, technical? Tapos sa cellphone niya lang? Malalaman mo at masasabi mong technical kung halos lahat ng naglalaro sabay-sabay na nanalo ng ganun. No? Kung sabay-sabay nanalo ng ganun, yun ay masasabing technical. Yeah? Parehong price, parehong oras. Masasabi mo, technical to kasi sabay-sabay kayong nanalo, nasira. Maintindihan. Pero siya lang naman mag-isa ang nagreklamo. So, ibig sabihin, siya lang talaga ang nanalo. Kasi kung hindi siya ang nanalo, bakit uoperan siya ng 1 million? Hindi siya pumayag, inoper ulit 5 million. Tapos, nung hindi pumayag sa 5 million, i-declare ng PAGCOR, hindi siya nanalo kasi technical. Yan. Yan ang sabi ko sa inyo, mga kababayan. Itigil nyo na yung paglalaro nyo sa mga ganyang sugal-sugal. Bakit? Sabi nga ni Willie Rebillame, sabi ni Willie Rebillame, bilyon na ang tinalo ko sa sugal. Mas malaki ang tsansa na natalo kaysa manalo. Si Willie Rebillame na nagsabi, mga kababayan, dahil sa sugal na yan, nalulung din siya. Kawawa yung babae. 397 million na jackpot sa Bingo Plus. Tinabla ng PAGCOR. Nako, sana makarating kay PBBM yan. Di ba? Sana makarating kay PBBM yan. Nag-offer pa nga sa kanya eh. May sabi nga niya, pag-aralan ng PAGCOR. Nako, kaya kayo, mga nagtataya-taya dyan, scatter, na kahit ultimo tumae, tigil nyo na yan. Pag manalo kayo ng malaki, hindi bibigay sa inyo. Pag tumaya kahit nanalo kayo paunti-unti. Kasi ang technique kasi dyan sa sugal, tataya ka 100, manalo ka 1,000. Tataya ka ulit 200, manalo ka 1,500. Syempre, para malaki ang panalo, itaya mo lahat. Pang-apat na taya mo, wala ka ng panalo, ubos lahat ang puhunan mo. Ganyan ang style nila. Ang pupuhunan ka 200, pinapanalo ka 1,500. 1,000. Tapos itataya mo ulit 300. Nalo ka 1,500. Para malaki ang panalo mo, itaya mo lahat. Wala na yung 200 mo na puhunan. Siyempre, kukuha ka na naman. GCash na naman. Another taya. Mauubos. Sabi ko sa inyo mga kababayan, panoorin ninyo ang Bet or No More Bet na movie ng, di ko alam kung Chinese movie or Korean movie. No More Bet. No More Bet na palabas. Ganon ang ginagawa. Paalala ko sa mga kapwa ko Pilipino na mahilig magtaya-taya ng ganyan. Tandaan ninyo, computer ang kalaban ninyo. Computer. Hindi yan katulad sa color game na hilain mo lang yung lobed, gugulong yung bola, gugulong yung square na color-color. Yun, masasabi mo walang daya, pero minsan may daya pa rin yun kasi may magnet yun eh. Pero dyan kasi computer ang kalaban nyo. Hindi mo alam kung lulusot o hindi. May mga nakamonitor yan. Diba? Wala kang mananalo ka man dyan. Bukas talo ka ulit. Totoo yan. Mas malaki pa tsansa magtaya ka sa perya. Sa perya kasi nakikita mo hagis-hagis piso. Pero dyan online, computer kalaban mo, hindi ka mananalo dyan. Sabi ko sa inyo. Manalo ka man ngayon, patikimin ka 1 linggo at syempre, nanalo ka ng 1 million. Syempre, sa sunod taya mo, lakihan mo na para mag 2 million ubos. Patitikimin ka lang sa umpisa niya, lalo pag first gamer, first user. Nako. Di ba? Nako, tigilan nyo yan, mga kababayan. Oo, walang mangyayari dyan. Niloloko lang kayo dyan, mga kababayan. So yun lang mga kababayan.